Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi ko malalang may kaso lagi gagawin yun. Lahat pumunta sa barangay, diretso sa amin. Ang house kasi hindi na nagumala ng barangay, diretso na sa amin. Kaya kami mga pagkataon na kailangan po natin kami na pagkataon para magharap. Halimbawa, yung sa financial, ang financial po kasi hindi na tayo mga barangay o kaya hindi ang hawak nun. Ngayon po is malulusa po yun. Iskanyara po. So pag may mga kasunod dito, diretso na po, RTC na po, dahil lang po ang number certificate ng mga bata. Dapat po may namin yung lalaki gusto yan ng financial para sa suporta. Yung sa mag-asawa naman, na tulad nung nangyari hapon, nakuha ng mga pinagsasabi, kaya sabi ko nga, sa lahat ng natulungan natin, lahat ng pupunta sa ating opisina, ang gawin po natin ay, i-record po natin, nakikirmahan po niya. Kasi ang isang tao na sa tingin niya, inaapi siya, wala siya kakapi, o gulo-gulo yung isip niya, kahit na yung tao tumutulong pa sa kanya, pwede niyang ilagdag, pwede niyang sabihin na hindi ating tulungan nito, pinabayaan ko nito, kung ano pa mga pinagsasabi. Para kung sa kanya may mga pangyayari, pwede natin makita, kaya po umirmahan po ninyo, na ito ang gusto ninyo, binigay namin sa inyo, kaya lang hindi kasi pwede mga gusto nyo, kaya gumagawin mo kayo. Di ba? Kasi mahirap po ngayon, ikaw natulong, ikaw papabalik sa ulit, diba? Kasi minsan, pagtanong dito, tapos sa tanong, yung pala, kakawin pala yung nabatangan, kanya, mali siya nila yan. Mali yan, kaya dito sumuko siya sa dito. Kung mga ganun ba? Eh kung di mo sa amin, sabihin, okay lang yun, kakampihan namin kayo. Kasi alam namin ang hirap, alam namin na may kabilang story yun. Kaya lang, pagka pinuntahan, CILG, diba? Mag-produce ka parang ng ebidensya, hindi totoo yan. So yun yung sabi ko, lagi-lagi kayo magkaroon ng data. O kaya yung mga kasulatan, kung ano yung nangyari sa barangay talaga. Kasi mahirap mo ngayon, tutulungan mo na sa huli, ikaw baka magsalita. Diba? Mahirap. So yun yung sa natin. Tapos yung sa inyo, sabi ko, na pwede naman po dito, kung gusto ng babae, halimbawa, hiwalay lang sila. Gusto lang nila mag-separate. Pwede naman napag-usapan dito sa barangay. Pero nilalagay, alam na nila boss ko, maglalagay mo doon. So pwede, minsan lang. Pag isang beses na po sa barangay, hindi naman nagkasundo. Padalanin nyo doon, hindi na kailangan ng CP. Financial, psychological, lang psychological, hindi pwede ano ng barangay yan. Kasi tayo po, alam natin yan, doktor po ang barangay doon. Physical, hindi naman natin, pag hindi naman po talagang sobra, kasi may family exaggerate. Kaya pag natin ng hospital, sasabihin naman, isa ikaw, ano sasabihin na seryoso yung nangyari sa'yo? Papatay na ako, halos nakatay ko ganyan. Pero, kung mas medyo na isa ikaw, paano magiging seryoso yun? Kung isa ikaw yung ano ng doktor, diba? So mas maganda, i-advise din natin, kung isa physical injuries lang yun, at hindi naman yun natin sinasabi kung dugo ka, so baka nakagalan ng ngipin, nakagalan ng pangdaan, bubok na, ano na, kasi sa pagsasabi, mas maganda talaga nila yung kanila ng psychological abuse. Paano na lang ng flexibility. Kaya pwede lang po dito. Kung gusto lang naman nila. Pero kung ayaw nila, eh, sila kahala. Kasi mas maganda kasi, sabi ko ngayon kasi, ang labanan din sa korte, kailangan mas marami ng ebidensya para mas mataas yung makakaroon ng pag-usap. Kasi kung ano lang yun, wala. Pero hindi naiintindihan ng iba. Yung iba, kung sinabihan doon, gusto ang sasabihin pa, eh gusto lang kung ano yung pagsasapalan pa. So kasi nangyari, tanongin nyo yung suspect. Hindi naman kaya ang sinabi nyo kasi ayaw nyo gawin yung demand nila. Diba? Pero suggestion lang po yun. Sabihin nyo na, may ano pa, mas mataas yung pag-usap, dagdagan mo ba, physical abuse na yan ng psychological. Kasi hindi pwede sabihin niya na babalik na siya, dahil yung sinasabi ng asawa niya na wala naman siyang ebidensya na psychological abuse siya. Ang mabibigay lang mo is psychologist. Yun po yun. Lalo na sa sexual, sabi niya, bibigay daw ng pagkalikuan pa man dyan, kailangan din po meron po siyang medical legal. Kahit pa kayo ay hanap ng ilan, meron po sa makita. Pag pinili tayo, pag hindi basahin ang ating arit at pinasukan yan, magkakaroon ng restoration sa ginatawa. Kaya mas maganda yun, pagka pinili tayo ngayong gabi ng kaninang maling araw nangyari, kaya pinili mistake, magaling kayo. Pag-medical, kasi sa atin na, sabi ko, hindi po yan eh. Tayo, syempre, di ba, anak, yung mga experience na talaga, ang makikita, mga old na, mga limang lalos, mga restorations na, pero yung kagabi, kaninang maling araw, pinili mistake na ano, huwag na magbugas, kaya ng sinukor magmas, basta yun na yun, at least may evidence tayo. Dahil sa mga nagkakasa, yung mga ganun, huwag yung pakaliguin po yung tao. Talagang direct na po siya. Kasi mahirap, lalo na pagkakagad natin, pero pag yung mga virgin, mga ano ba, at talagang makita yan, pero yung mga katulad ng mga matagal na, tapos ngayon lang nagsasampahan ng maso, ginabaan mo ng kote, imbis na rin, pagiging sexual abuse lang, hindi kaya may hacks pa. Diba? Wala, parang ano, matagal. Mahirap po, sabi ng patas, pwede, ano, kahit matagal na, yung assault kasi business, kahit nangyari 20 years ago, mga 19 years ago, pwede mag-saka, pero magdating sa 40 days naman. Diba? Kung so anong civil law. O ayan, pinaka-crucial natin, yung mga minor na, suntok. Ngayon, kailangan ng CFA. Kaya kailangan natin ng result ng medical. Pagka slight physical injuries namin, kailangan i-release sa barangay. Kailangan i-report ng CFA. May isang kaso na sa may barangay ko, dinala namin, may pagsagutan ako doon. Kinuha, pinirmahan. After kami tinawagan sa mother, sabi, dismiss mo yung kaso nyo. O, nag-defend sila, pero nag-CFA muna sa barangay. Yun. So yun po ang maliwanag natin. Pagka minor, ang involved, nasuntok ng matanda, o kaya kapag yung minor, kailangan ng CFA. Kailangan pag-usapan sa barangay para mag-iyak at lunes pagka hindi pwede mo, hindi na pwede duwetso. Ang ano kasi, hindi ko alam kung alam ng piskalya o ng tumatagal ng mga folders natin, hindi ko kakayo ang punishment ng system sa regularist na physical injuries. Kaya lang nakausap kasi, ang sabi, parehas naman daw ang parusa, which is hindi po. Kasi pagka minor ang inano mo, mataas ang piyansa, kaysa dun sa tayo mga matatanda na, nasa 3,000, 5,000 ang piyansa natin. Pero sa 76 mas mataas po ang piyansa niya. Hindi ko alam kung anong piskal na nakausap ko, pero dahil hindi nila kakagawin, mabibigit sa akin, ibabalik din sa inyo, gawin na natin. Safety, pagka ganun. Yun na yung, di ba dati hindi namin i-check yun. Hindi ko pwede. Gusto na form yun. Actual residues, hinawakan lang. Pagka ano kailangan din, mas maganda may safety siya. Kasi ang ginang ng ano naman doon, ang ebidensya nga naman hinawakan lang na katulad po ng CCTV. Yun ang hinahanap ng judge, ng court. Ang ebidensya na hinawakan siya. Lalo pag walang witness na gusto ko ba yun. Yun ang ano, mahirap, di ba? Mahirap ang ano, walang nakakita. Halimbawa, inaram siya, pauwi siya, inaram siya. Tapos ang hinawakan, wala kang nakakita, wala ng CCTV, tumablo lang sa'yo. Kaya ano na lang sa akin, tapos sinigyan namin siya ng psychological na namin siya. Lalo na pagkamay mo. Pero ang gusto, as much as possible, gusto ng court is meron daw CCTV. Kaya lang pagkampitin natin, sila lang nagpupursige, sige, kung ninyo. Sila naman ang ano sila naman ang backtabag ng pag sinabing business. Sila rin may kasalanan natin, sinabi natin, parang sa ebidensya ka naman nangyari sa'yo, magpa-safety kayo. Kaya lang, kung ayaw ko talaga, at gusto naman tuloy sa amin, kung nangyari ko sa amin. Choice naman nila yun. Hayaan natin, basta important din, i-record natin, kung ano yung mga sinabi natin, at saka pinagawa natin sa kanila, depende na sa kanila. Puto kayo po yun. Kasi yung sarili natin, yung ulit ulit, ang magjowa, na kayong minor, na natagpuan ninyo, mga anak po ninyo, pamangkin ninyo, na nagbaganunan, hindi po yun ha, sa sexual abuse namin wala. Hindi na po yung tulad noon, na pinagdagan natin yung mga anak natin, na nakipagganunan na minor, rape agad, di ba? Nakita ng court, ang daming mga kabataan na yung involved. Kawawa naman, rape agad, pumayag naman yung bata. Ang nilalaban lang kasi ng bata doon, sinilad niya. Wala siya sa tamang edad para mag-desisyon sa sarili niya. Tapos pagka ang tao po na gumawa na, mag-jowa 17, 18, 19, or
jowa niya, 3 years lang yung age gap nila. Sexual abuse pa rin po yun. Hindi pa rin po rape kasi nasa 3 years gap ng edad. Opo, wag mag-jowa. No? Hindi po natin yun na. Kasi kahit minor, 17 yung anak mo, 20 years old yung jowa niya. Nasa 3 years lang yung age gap nila. Sexual abuse pa rin po yun. Nasa 2 years ang gap. Sexual abuse pa rin yun. Pero pagka ang jowa niya, 54 years old, ang anak mo, 14, 13. Statutory rape pa rin po yun. Kahit mag-jowa siya. Kasi pagka ano, minor yung anak mo, tapos 20 na yan. Ilang age gap, 3 taon. Sexual abuse. Hindi siya pwede rape. Yung kaya kasi, pagka 54 years old naman, saka 14, 13, ang anak mo, statutory na po yun. Nasa tamang ano na yun, pag-iisip. Kahit nasa 30 yung tao din, nasa 30, 15, ay 14 yung anak mo, statutory. Kaya kapag kayo mga masalit, alanganin siya, pagka nasa 16, 17. Nasasabihin nila, may nangyari rin, pero mag-jowa pala sila. Dahil na-aalamin natin, mga magulang makaya, nakakain yung anak ko, pakainin yung pamilya ko, duwa-duwaan mo yung anak ko. Tapos pag may nangyari sa kanila, magkakaso yung magulang, parang makakuha ng respect. Mahirap po talaga yun. Minsan ayaw sa barangay, mag-usap kasi gusto pumunta sa pulis para mas malaki ang makuha. Yun ang masakit sa atin. Diba, kung tayo, pero ginagamit tayo. Tapos sasabihin pa ng iba, may nakuha tayo, okay, wala. Kasi yung iba, may punta dito sa 10,000 lang daw, ang hinihingi. Pero nung punta sa pulis, may 20 na yung legal. Ibig sabihin sa pulis, 10,000, sa 10,000 sa kanila. Wala naman sa akin. So, sabi namin, nagpunta ng pulis, wala po, walang ganun. So, dapat kausapin natin. Yung nga, yung kung makuha ka, pumunta doon, sabi magsasama, sigurado, promise, totoo. Kung kami, walang bumalik, gusto ko mga dapat tayo. Nandito na ako, gusto ko napuntahan, kung saan na yun. Diyan lang ba, lapit? Kung ako mamaya, kung saan na yun. Totoo. Kasi sabi niya sa'yo, lahat ng tao ng sister dito, tawasan na yung tao, wala naman. Hindi mo malik. O baka pag ganito naman ang asawa, sigurado dito na naman ako. Sabihin mo nga, inantay ka doon sister dito, pumunta yung pulis doon, hindi ka naman pumunta para kung saan parang gimana mo, tapos ngayon, bumalik ka na naman dito. Anong gagawin namin sa inyo? Ganun gusto ko tayo sa akin. Ng malaknakan. Yung mga ginagawa ko eh. Dahil nasa bakit siya naman pagka nagpapahin ako eh. Inamin niyo ako, pero pagka naman tayo, wala nang pupunta. Ang ginagawa ko eh, pag nakauna ako, nilutulog ka na. May isa tatawag, sigurado ko, oo, itutuloy yung kaso na yan. Tapos hanggang sa mga tiniyang nakakaantay na bukas, wala nang bumalik ko. Hanggang nandito ako, wala nang bumalik. Tapos meron lang yung parating, o dumating na. Yung sinakta daw yung anak, ng mga minor, na Rapid Boys. Ay, ganda na. Tapos kasusunod ko lang doon eh. Sa kung paano sabi ko, sige saan mo na. Bigyan lang ko yun ng request ng medical para makuha. Request ka na doon? Hindi, yung request para makuha niya. Oo. Galing niyo po. Kasi hindi naman kilala yung Rapid Boys, sino ba yun? O alam nila yung pangalan nila, bakit sabihin nila na ako na lang pupunta para may mga ganun po eh. Hindi na ipaliwanag natin, nasa nagkakaso po, kailangan sila ang mag-effort para malaman kung ano buong pangalan ng tao, saan ang tao ginagawa nila. Kasi ang nangyayari, tayo ang pinaghahanap, hindi namin natin alam kung saan. Ang baka sa nila, pupunta wala kang budget pang sa barko o kaya sa aeroplano, di ba? Yun, nang sabihin, hindi paliwanag, hindi ko natin trabaho, na kaya maghanap ng tao. Kasi hindi namin kilala, kung sino na sa inyo, kayo ang may kilala. So sila mag-effort, sabihan ninyo. Yung sabi pumunta sa akin, pumunta sa bahay, hindi ko gagawin yun kasi pag pinuntahan natin, aras na nakakita sa akin. Kaya dapat sila buwang magtanong kung saan. So yun lang naman yung ano natin, pero walang mga kuya kasi ito kasi yung bago natin. Diba lang, yung mga lalaki na lang nakakasama ng rape, may nakakasama ng babae. Meron? Ikaw? Ikaw? Yun lang. Yun. Ito kasi, para sa mga lalaki na to, para sa rin. Yung mga tanong kasi natin, kung gusto nilang sumama, silang lang sila, nag-volunteer lang sila, sumama sila. Parang once a year or twice a year may committee, pero inaayos pa rin namin para may pasa sa munisipyo, para gawin ko na mga pwede sa kailangan para university lang siya. Kasi dapat pala nila kung yung pausa, kasi bakit hindi nila alam kaya ginagawa nila. At saka kung ano yung ginagawa na nakakasaan, at makakalan daw nila sa lahat. Kung ano yung ginagawa nila ngayon. Marami pa rin po may mga kalamayan na hindi nakakaalam, na bawal pilitin ng bahay, pagpagtali sa kanila, ayaw. Kahit asawa. Marami na bibigla, bakit asawa ko naman ah? Kaya asawa niya asawa ko yan, parang may ano ako eh. Yan ang galing sa ko. Pero kung naipaan natin ito sa mga lalaki na, sigurado nalaman nila, hindi nila kaya i-encourage namin mga lalaki sa mga kasi mga babae, pinipin na tayo. Kasi alam natin, may puro sa atin sila mga lalaki, kasi ang naman natin ng kwento. Saan sila pupunta? Wala. Sa general invest namin na sila pupunta? Wala. Wala namang kaso ng ano, di ba? Mga lalaki, pero papadala ng mga yung mga ito, isasabihin po namin. Kasi sa bagong-bayan meron na, lima lang ang gumalo. Parang mga kasama yung mga lalaki dito, mga babae lang pala naman ito. Kaya konsulog ko sa dito. Pero nung last Sunday, dito sa may BSP. Ayan, inarito kami sa pulo. Kaya lang yun, ng BSP, di ba? Birthday, may production ng batsa. Tapos merong St. Marta, dapat yung tatlo na yun, may grupo. Isang na yun. So yun lang naman, tanong, ilang babae, wala siguro. Para hindi na ako expert sa inyo kasi ang dami natin gagawin. Ako hindi na ako bumalik ng mga atay, bakit kasi lang ng resibo. Para sa lima na bukas. Ay, bago ba mga lalaki is nasa 20 yung mag-boyfriend sila is still 17. Yung ako, may ba siya? Yung ako, gusto naman ng babae. Ano bang may ano sa kanakasan na? Puro wala. Ay, ano? Meron pa rin. Ayun na yun. Ang bakit? Ay, mga gusto naman. Oo, mga gusto. Pasakin mo. Kasi ang lalaban nila, kaya may sexual abuse kasi namin edad. Wala siyang kapasidad para gawin yung, wala siyang kapasidad para gawin yung tama. Malidaw, yun ang nakalagay sa batas. Which is alam naman natin, alam naman, ba? Hindi naman, diba? Kaya lang kasi consider sila, no, 18 years old, minor pa rin yun, over pa rin yung 7 kaya may sexual abuse. Kaya ingat-ingat din ako. Kasi nasa 21 ka, pero yung 17, diba? Hindi, bawal pa rin po. Kaya kailangan, ano yun po? Ano po, pagka nila sa kwento ng babae, kasi kahit mag-gawa siya, sinabi niya, hindi siya kasama kami rape, may marital rape. Yung pa kaya sa tingin ng babae, nakalimutan niya kung hindi siya. Yun pa rin nangyayari yun. Maging rape pa rin siya. Pero yun yung sinabi 2 years age siya, kasi pagka 17 yun, tapos nasa 22, 23, wala sa 3 years eh. Lagpas tayo na 4 years na, 5 years na. Dapat nasa 3 years na bakit. So 17, 18, 19, 20, yun lang cover yun. Wala na, hindi nalalagpas. Pag 3 years, 1 day, lagpas na yun. Dapat yun ang basic. Sakto-sakto. Oo. Yun ang nangyari niya sa... Like 20, tapos 15. Ay, hindi. Oo. Basta naman sa kalit sa rape yun. Kasi ano eh, pero 15, 16, 15, 17, or 15, 18. Ano pa yun? Diba? Kasi baka yung ng korte, kaysa sa EIMG, okay, kasi yan na or universe section. Kaya yung EIMG kami sa sarabay, hindi natin dali ng korte. Kaya hindi na yun, nagalit ang police, pero nailan niya sa korte ng kaso, hindi pwede magbigay yung korte na feedback dun sa media. Kasi sabi niya lang, andito, hindi kami dapat sabi niya, court kami ang matas, out kayo dito. Ganun niya sa media, pero kami sila namin pwede gawin. Pakakaroon, nila na kayo. Binalik kami ng minsan talaga ng
Oo nga. Diba? Kasi hirap ng mga tao talaga. Ang hirap nila is yung malaman sa kaluluhan. Minsan, makikita sa'yo,